Tiyay lang ka. Kapay ti ay sa kanang wala kay ginikanan. Unya, wa pagit mo. Unya, nailad pagit ko sa lalaki akong gigugma pag-ayo. Sakit og kalakot gihapon ang akong gibati karon may tungod sa akong ex nga si James. Pero una na ko sugdan sa pagsaysay kini akong kaagi. Tuguti na ko sa pag-ila-ila sa akong kagalingon. Ako di ay si Jean, 31 years old. Uli lang lubos, ikaupat ko sa among mga nagsuon. Kini akong kaagi nga isaysay karon, nagsugod ni atong 2014. 19 pa akong edad kani adto. Na-assign ko sa usa ka branch sa akong gitrabahuan. Ug usa ko kakahira kani adto. Unya, pahimangdo sa akong ikagaw nga nagpasuhod ka na ako kadto. Dili ko na ko magpailad sa mga merchandiser. Kay, na ako ni mga kabilinggan sa kinabuhi. Unya, pila ka bulan ang nilapay, naibag kong sir nga na-assign. Gwapo, 6-footer, pution, unya, pagkagilay. May buhong kay ko sa iyang lips kay, grabe ka pink, mura bidyag bay, unya, pati mayuan gid na ako, kana moagi siya. Humot gid kay siya. Fresh kayang buhok. Kana bitawng murag naligog gel. Mapansin gid na ako nga grabe gid siya ka-approachable. Smiling face kaayo. Unya, wa na ko dama sa mga tabi-tabi sa mga kauban ako. Nga, pati 7 anyos na kuno siya. Dikit ilhan kay grabe man gid ka baby face pa. Sa pila ka adlaw niya balik-balik og duty. Naibuhong naman ko nga, sigihan magsugungkod sa akong mga kauban. Unya, tudloon nila si James. Matod pa sa akong mga kauban, kay kanihara ko no sigiglanto sa ako si James. Kay straight man siya sa akong nahimutangan ang iyang produkto. Kalibog sab ko kay, murag nahimuot sab ko. Paglingi na ako niya, pastilan kay, naglanto man sab di siya na ako. Paminaw na ako kay kisaplikan kong tubig nga pugnaw. Mura gid kong nikaging o kadyot. Alas 7 sa kapi ang akong out. Unya pagkawas na ako, usog kay ang uwan. Natingaman ko nga, naman nanawag sa kungan. Paglingin ako, nakasakyanan man. Akong giduol. Hoy, nasya ko. Kay si James man, dili na ko malimtan iyang pahiyom. Ug iyang mga mata atong higayuna. Unya, iyang ihon, hi Jean, sakay, kaiyato ti ka. Pisti man ni oy, gilok man kaya akong kibot. Og, nisakay sab ko, paminaw na ko, baho na kay kong singot. Niway paglimpong ha, kwapagit siya, sambot na sa duol. Unya, samtang gabiyahe mi, daghan kaayo siyang chika. Gipakyag yun niya. Unya, ako sige oo. Wa ko kabantay. Sa pila ka minuto nga nilapay, nihapit siya og fast food. Gipalitan ko niya pagkaon. Grabe, karon pa gigol kakaon ani. Sa tibok na kong 19 years. Unya, wa ko kagwanta. Ninguntan ako niya. James, dako di ay sa og sweldo ang mga merchandisers. Kay naman kagsakyanan. Unya, lamit man kaya kakutis, mauwaw man tanimo. Ang iyang tubag sa ako, siya na lang daw nabilin sa Pilipinas. Kaya ang iyang ginikanan, tuan na daw sa Australia. Maong di gud ikatinga sa iyang kutis ug sa iyang kagwapo. Si James, usad ini siya kamaring komando sa Australia. Gabakasyon na kuno siya dire, kagimingaw kuno siya sa iyang mga igagaw. Unya, pila ka minuto ang milapay. Naabot na mi sa bay sa kay igagaw. Kay ato ko sa ilang bay, nagpuyo. Pagkabot namo, akong gipayla-ila si James sa kay igagaw. Nag-ilis ko. Human, hinaog. Inom kong tubig. Natingaman ko nga. Nihanggi man si James sa akong igagaw. Kung pwede ba daw,
nga iya kong ikawas. Date ko no. Nisig akong mata. Hapit ko natukan. Pero natinga ako kay nisukot man akong ikakaw. Uli lang daw ko og sayo. Kita ako ni James sa usa ka open pa nga butik. Kipitan ko niyag white lace dress. Unya, sexy kaayo. Kay X ang design sa likod. Kiparisa na sab niya og white nga sandal. Gisuotan ako. Muri na di ay ko. 5'4" ang akong height. Slim, pero ingon nila, guwapa daw ko bisag itom, kay half Indian di ay akong amahan. Gida ako ni James sa Osaka. Nindot kaayo nga beach resort na imong madungog kay alon sa dagat ug mga hangin. Paminaw na ako, kautoto na gyud ko sa kabugnaw sa dapit. Pero grabe ka peaceful. Di na ako malimtan ang iyang giingon atong gabiuna. Hangtod karon, presko pagod sa akong alimpatakan. I think I finally found my future. Maugid ang alin niya ang igawas sa iyang baba atong gabiuna. Unya, ako pangutan na kaniya. Wa para pa ko experience sa relasyon, James. Unya, kabaw ko nga dili ako ang imong first. Di sa midato. Suma, nakita man nimo kung ako nagtrabaho. Ug wa na ko'y ginikanan. Sure ka nga madawat ko sa mong ginikanan. Sa wa pa ni nahitabo, nanguyab na siya sa ako along the way paingon sa bahay sa ko'y gagaw. Ug matod pa niya, sa una ko nun niyang pagsugod sa tindahan, ako ra daw iyang nakita ug wa nailain. Unya, sa pila ka adlaw nga duty niya, daghan na siyang mga stolen shots sa ako nasigihan niya og balik-balik og lantaw kada gabi. Ug karon nga adlaw, ready na kuno siya manguyab kanako. Unya, mao kini ang iyang tubag sa akong pangutana. Dili kuno importante kung okay ko sa iyang ginikanan. Kaya importante daw, gihigugma ko niya. Lamig kayo siya plano sa kuha. Bata pa daw ko. Pwede pa ko mag-eskwela. Sa laktod nga pagka-istorya, gisugot na ko si James atong gabiuna. Pagkaugma, gipa-resign ko niya sa trabaho. Og pila ka adlaw, gipa-enroll ko niya sa college. Unya akong planong kuhaon nga kurso, business ad. Kay ganahan ko mamaligya. Ganahan ko magnegosyo. Unya, pipila ka mga adlaw, kay nikuha na si James og apartment. Dato naming duha na puyo. Di na to ikalimot nga na ginahitabo namong duha. Unya, human sa 2 ka bulan nga nilabay, nibalik na siya ka Australia. Ang kotse nga iyang gigamit, gibili niya sa ako Unya, lipi kayo ko kay gibayaran niya akong eskwelahan. 1 year. Gibayaran sa niyang apartment, tibok tuig. Unya, gikuhaan ko niya ang bank account. Para dito kuno ko niya, padalan og kwarta. Pakaingon ko, kaswerte na ko, Lord. Ug sa usa ka tuig, maayo ang dagan sa mong relasyon. Hangtod nga, niuli na sab siya. Nagpakasyon mi sa Palawan. Kay bawo ko nga, kalit og dali ra kay ang panahon. Wasap na ko damha nga
Naaday usa ka James nga maabot sa akong kinabuhi. Ug mausabang dagan sa akong kinabuhi. Matilawan ako ang wa na ako matilawi. Sa among pagbakasyon sa Palawan, mabatingin ako nga mingaw kayo siya sa ako. Ug gugmaan kayo siya sa ako. Kay puntag utuhapon man, unya nabagi snacks. Ang iyang plano kanako, human akong eskwela. Magpakasal na ko nami. Kanang kalipay nga ako mabati karon. Wagi sukad. Ang iyang gugma, way puas. Wagi kalaing maingon sa Ginoo kundi salamat kaayo Lord. Nga gitagaan ko nimo king ani nga lalaki. Nga gisalbar ko niya sa kalisod. Gipa-eskwela ko niya. Gihigugma ko niya. Ang iyang pasidaan kanako nga di sagid ko magmapdos. Kay gusto niya nga makahuman ko na ko eskwela para sa Australia na ko namiyamuyo. Sa akong kalipay, ka-excited o gabisin ako sa eskwelahan. Wakit ko ganaw na o panagang. Nalimot na sab ko nga wala na rin ko kidugo. Tuig 2016, nibalik na si James sa Australia. Nasa second year college na ko. Unya, natinga naman ko nga wala naman ko pila ka buwan. Ikulbaan na kayo ko. Kay kabaw ko nga dili gid masugod si James. Pag-uli na ako, gikan sa eskwelahan, nagpalitayan ko og pregnancy test. Sa dihang nag-test na ko, di ko katinga. Positive gyud siya. Unsaon, muntag utuhapon, unya na pagi snacks, kisa pa di mamabdos. Kulbaan ako pag-ayo, kay ang among promise, dapat umani ko pag-eskwela. Sa akong kahadlok, wala ko dahil na-update si James. Kay kabaw ko nga, masuko gid siya. Kay dapat, ako ang responsibilidad sa pagpanagang. Unya, human sa upat ka buwan, ni-decide na ko nga ako nang iingon ni James nga mapdos ko. Unya, natingaman ko nga wala may response. Iguran niya basaw na nga akong mga text, akong mga message. Unya, nag-send ko niya og hulagway sa piti nga positive kini. Dili ko din ako pwede itago kay pag video call me, unya, usahay, pahupuan ko niya. Gusto sa mo kita sa akong lawas. Malata ko niya kung dako na akong tiyan. Milabay ang 2 ka bulan nga puro ra basahon niya ako ang mga message. Daga na kay kong message niya nga wa kitsa reply. Sa dihang pila ka bulan nga milabay, natingaman ko nga di kalit naman siya tungha sa eskwelahan. Kapahaw ko nga wag just maing buot. Pero kay ako may gadahan sa sakyanan. Ako na like drive paingon sa apartment. Og sugod pa sa dalan, wag gipiting kanay. Hangtod nga naabot na lang mi sa apartment. Og ang unang ingon niya sa kuha nga ako yung ikatingala. Og nashock yun ko sa iyang mga istorya nga ipatangtang ko na namo ang bata, ipa-abort ko na namo kay og dili ko na kumusugod, iya ko na kumbiyaan, di na siya mapakita ka na ako.
o kang iyang pangutana nga grabe gid akong subua kay iya mo kong gidudahan nga di ko no iya. Sure ba kuno ko nga iya ha akong gida, iya ang akong gimabdos. Wa siya nalipo nga gihimo ko niyang sumsuman sa Palawan. Wa siya nalipo nga iya akong gibalibali sa kama. Unya ang akong tubag kaniya nga disurbi pa piya akong edad nga gisuguti ka ug kabaho ka nga birhen ko nga imo kong gilabtan. Ikaw ang una nga lalaki nga niabot sa akong kinabuhi. Pero dito na ko nakita ang bad side ni James nga ilabi na gid niya sa kuha. Nilakaw lang siya kalit, wa siya nananghid, labihan akong hilaka kay wa ko gatuo nga maing anime ngayong ani siya kasuko. Abi ko madawatan niya pila ka oras og nibalik na si James og nag-istorya may og tarong. Niilak siya, nangayo siya pasaylo sa mga istorya sa kuha nga sakit og iyang istorya sa ako ang matod nga rason kanong dili siya gusto nga mabdus ko kay wa daw siya gidahom nga mahigugma daw siya nako. Pero ang tinuod minyo na di ay siya sa Australia ug aduna sa redo kabuk anak. Buot niya nga buwagan ang babae tungod na ako. Pero gusto niya nga di sa ko magmapdos. Pero pagkabaho siyang mama sa nahitabo sa amoa, wa ni sugot yang mama nga makigbulag siya siyang asawa. Kay party naman kani sa ilang negosyo sa Australia. Wa ko kadahom nga sa kalipay nga akong nabati. Saka excited na ako sa iyang mga plano sa kuha. Ing ani di ay tanan. Ing ani di ay tanan ang iyang kitago sa ako. Grabe ka sakit. Kabaho siya sa akong background. Kabaho siya sa kalisod nga akong giagian. Gawa ko ginikanan. Siya ang unang lalaki nga akong giatagan sa akong kinabuhi. Unya, ing ani akong dangatan. Way undang ang iyang pagpangayag pasaylo ka na ako. Pero wa na ko na siya mahimo. Kay nahuman naman ang tanan. Nabuhat naman niya ang di maayo. Og nagbalik ko nun niya Australia. Dili na ko siya makontak. Kay mao ko na ingon sa iyang mama. Binla na lang ko niya kwarta nga iko sa pagpadako sa bata. Hangtod nga makaya na ako kunog trabaho. Di ko katuo. Di ko katuo sa mga nahitabo ka na ako karon. Wa ko kasabot kung unsa ni. Wa ko'y mahimo kundi dawaton na lang nako ang tanan. Wa igsapayan ni nga problema kumpara sa akong kalisod nga nagian ka sa una. Nalagpasan ganin ako sa una. Kani pa naghinilakay na lang may duha. Naginaksanay og kabaho ko nga last na gini og iyang ingon sa ako paningkamutan gidaw niya nga mabot ang panahon nga makita niya ang among anak. Tama na gid ko sa first year semester sa college og wa na gid ko comment sa akong pag-eskwela. Alauna sa kadlawon ako rang usa sa apartment. Natinga nga naman ko nga magsige na naman ko pangihi. Unya hapdos na kaya akong batang hawi. Unya usahay mutakar yun ang sakit dayon naay nga murag talinis kayo nga murag
Mugawas ang akong atubangan. Mura siya panusok. Hangtod nagmuntag yun ang akong gipati. Waag yun ko katulog. Pagkamuntag ana kay wa may tubig sa mong apartment. Nagsakob ko. Nagsikog balik-balik og sakob. Unya nga mong silingan. Nakapantay na kini siya kanako. Og ingnan ko niya nga kinahanglan ako ng kumaadto og lying in. So, nag-impakin ako. Isa ra ka magpagkakunda. Wa ko'y pamahaw. Kay, di man ko ganahan mo kaon. Kapoy kay akong lawas. Kaya pa man ako ang sakit. Wa naman ko'y sakinan. Kay, gibaligyan naman ako. Kay gusto na ako nga ready gid ko financially inigawa sa bata. Di ko gusto nga magalisod-lisod ko. Kay, wa pa ko'y trabaho. Onya, nag-indusaran ako. Layo na kay ko sa gipuy-an sa akong igagaw. Ug ako mga igsuon, napos sa lagyo. Pagpunta ko sa lying in, giay-idayon ko nila. Ug ang ingon sa midwife, di pa ko ready mga anak. Pwede pa na ako muuli. Pero, niingon ko, wa ko'y kauban. Ako ra usa. Pwede ba og diri na lang usa ko matulog. Tagaan ko ninyo og kama. Kay, kapwede gid ko kayo. Mayo na lang kay, butan gid kayo ang midwife. Iya gid dayon kong gipahigda. Gipapahuway gid ko niya. Sa makaya-kaya pa man ako ang sakit. Ug nakatulog yun kong kadyot. Sa dihang pagkaudtoan na, di na gid ako makaya ang sakit. Sakit na gid siya kaayo. Kanang, murag lami na gid kay ipatay og tao. Lami na gid kay patiyan si James. Kasi ginadyo ko balik-balik ko kato sa nurse. Nga, ipatawag na gid ang midwife kay mga anak na gid ko. Nihigda na gid ko sa delivery room. Kaya di na gid ako kaya. Pag ay inila, 9 cm na. Unya, kay first time man ako. Di ko kumaw mo utong. Inag-utong na ako. Naghapit na magawas ang ulo sa bata. Ako ibalik. Kay sakit man gid kaayo. Unya, suko na gid kayo ang midwife. Kay, talinis na ko na ang ulo sa bata. Gi-induce na lang ko nila. Gitabangan ko nila. Kay kabaho gid sila nga. Luya na gid ko. Ug ang ilang ingon, huwag di ka maning kabot. Ipasias na lang ka na mo. Ipadaha ka na mong ospital. Ug nag-ampag gid ko sa Ginoo nga. Tabangi in taong ko, Lord. Kaya gisiis ko. Wag ko'y kailangan mag-atiman ako. Unsaon man din ako. Mautong, niutong na lagi kong taman sa kong ginawa. Pag-utong na ko, natingahan na lang ko nga, nigawas na siya. Unya, nahibuong ko kay, nangaratol man sila. Ang midwife, wa ko nahilak ang bata. Unya alagom kaayo. Ilaki ng gituan. Ako nga naminaw. Gatuho ra gid akong luha. Kay abi na ko patay akong anak. Gitabang gid nila og ayo. Unya, natingahan na lang ko pila ka minuto nga. Pati na gini ang sakit. Pati ni ang hilak. Siya na hinoy kinadakan og tingog. Ibutang na nila dayon kini sa lamisa unya giatubong sa kuha. Dayon paglantaw ako sa akong anak. Babae. Kuha pa kayo. Unya, grabe ka pink og lips. Dayon iyang hatag sa kuha nga. Lami kay nga smile. Wagi ko kalimot sa smile sa iyang amahan. Sa ngabil sa iyang amahan. Mao gining itsura. Hasta yung liwata. Langka, diri lang una kutob. Akong suliran sa kugma.
Ug salamat kayo sa pagkatadog pagtagad. Ani akong suliran sa kinabuhi. Ang akong ikaingon lang sa mga kabatanon karon. Palihog. Pero nga taon pagpili og lalaki nga imong higugmaon. Kay dili lalim ang masakitan ka. Napareha sa ako Ilabi na nga wa may ginikanan. Dili lalim ang kalisod. Ug dugang update, kabahin naman ni James. Wa pa gid mi nakita hangtod karon. Ug wasap ko'y balita. Kung naunsa na siya. Ug ang akong anak, dako na. Ug wa pa kaayo. Liwat kay siyang papa. Unya, okay naman sa mi karon. Malipayon mi sa mga kinabuhi. Bisag kami rin duha.